Bible says that the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies endures forever. Panginoon, salamat Lord sa aming pag-uusapan today. Naniniwala kami na kami o Diyos ay nangangailangan ng kaligtasan. Nangangailangan kami ng pag-ibig at pagmamahal mo sa amin. Ang buong mundo ngayon, ang Christian nations, O God, sa buong mundo ay nagdiriwang ng araw ng mga puso. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang limitado sa mga tao, kundi ikaw, Panginoong Hesus, ang unang umibig at nagmahal sa amin. Kaya, Panginoon, pinadala mo ang iyong anak na si Jesucristo upang kami, O Diyos, ay iligtas at gayon na lamang ang pagsinta mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa biyaya, salamat sa buhay at pagpapala na amin pong natanggap sa araw-araw. Ito ang aming mga panalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Romans 5 verse 8 says, "But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." Salamat, Panginoon, sa iyong pagkamatay sa krus para sa amin. Salamat sa pag-ibig mo. Ito aming hinihiling sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Kumamay kayo ng 3 tao sa inyong pag-upo at sabihin nyo sa Kanya, mahal kita sa Panginoon. 3 tao, kamayan nyo, sabihin nyo, mahal kita sa Panginoon. Makakaupo na po tayo. Sabi sa Bible that the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang pag-ibig ho ay hindi lamang isang araw. Ang pag-ibig ho ay hindi lamang isang linggo, kundi ang pag-ibig ho ay araw-araw sa Panginoon. Yung steadfast love of the Lord never ceases. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Amen. Ito ay laging sariwa. They are new every morning. Great is thy faithfulness. New every morning. Pagising mo sa umaga, bago ang pag-ibig ng Diyos. Sa pagising mo sa umaga, bago ang kalakasan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay bago pagising mo sa umaga. Yan po'y binanggit sa Lamentation chapter 2, verse 22 and 23. Na ito ay araw-araw, kung wala mang umiibig sa iyo, Panginoon, sa iyo kapatid, then mahal na mahal ka ng Panginoon. Tignan mo yung katabi mo, mahal ka ng Diyos. Maraming mga tao kulang sa pagmamahal. Kaya tingnan mo, ano resulta dahil kakulangan sa pagmamahal? Ang nangyari ho, dahil walang pagmamahal ang kapwa sa kanyang kapwa, kaya marami pong mga krimen na nangyayari. Marami mga hindi kaaya-ayang nangyayari. Dahil ang pag-ibig nito ay wala doon sa puso ng tao sa kanyang kapwa. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa atin, na lagi po nating pakaisipin na ang pag-ibig nito ay hindi ho nagmamaliw. Mga kapatid, ang pag-ibig po ng tao ay minsan or madalas ay nawawala. Kaninang umaga, bago ho ako magpunta rito at nandun kami sa kantin, may kausap po akong isang kapatid natin na nag-aral po siya ng law at mayroon kami pinag-uusapan about dun sa pag-ibig. Na sila ho ay nagkaroon sila ng, nagkaroon sila ng annulment. Nanlamig ang pag-ibig. Nawala ang pag-ibig nila sa isa't isa bilang mag-asawa because si Kristo ay wala po sa gitna nila. Pero ngayon, nandiyan na si Kristo. Di po ba? Alam nyo, sa buhay na mag-asawa, ang ka-love triangle natin dyan ay walang iba kundi si Kristo. Kung wala si Kristo sa ating kalagitnaan bilang mag-asawa, madali pong bumagsak ang relasyon. Madali pong mawala ang pag-ibig.
madaling madala ito sa anumang mga circumstances na nangyayari sa buhay. Kaya nga doon sa Ecclesiastes, diba, chapter 12, sinasabi natin doon na a threefold cord is never broken. Yung tatlong hibla na sinabi ng Bible, threefold cord. Kaya pag nagkakasal ako at in-interview ko yung ikakasal, ang tinatanong ko, patingin ng cord ninyo. Kasi madalas dalawa lang ho eh. Dalawa nakapulupot lang, dapat tatlo ho yun eh. Kasi bakit ho tatlo ho yun? Sabi ng Bible, threefold cord is never or will never be broken. Yung isa kasi doon para sa babae, yung isa doon para sa lalaki, at yung isang cord ay para sa Diyos. Kaya dahil nandun si nandun si Jesus. Nandun si Jesus sa gitna ng buhay mag-asawa. Anumang bagyo na ating pagdadaanan bilang mag-asawa, sigurado na hindi kayo magkakahiwalay dahil nandun si Kristo sa inyong kalagitnaan. Amen? Palapakan mo ang Panginoon. Hindi ho yan ang mensahe ko sa inyo ngayong umaga. Okay? Sinasabi ng Lord sa atin na ang mga tao ho ay nagkakaroon po tayo ng marami tayong mga ginawang kapalpakan. Sino po dito ang hindi pumalpak sa talambuhan niya? Pakitas ang kamay. Oh, walang nagtas ng kamay, di ba? Oh, mga palpak tayong lahat dito. Sino dito sa inyo ang hindi nagkakasala kahit minsan? Taas ang kamay. Pag may nagtaas dan, ipagpipray ko. So lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay gumawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. May mga bagay tayo, mga desisyon na hindi ito ayon sa panukala ng Diyos. May mga bagay na ginagawa tayo sa sarili nating kaalaman at sarili nating mga desisyon na minsan hindi ito ang gusto ng Panginoon. Pasintabi po sa mga nagli-live-in. Hindi po kalooban ni Lord na mag-live-in kayo. Dahil labag yan sa kautusan ng Panginoon. Hindi kami galit sa inyo. Ako personally, hindi ako galit sa mga nagli-live-in dyan. Pero, kung babasahin mo ang banal na kasulatan, it is against the law of God. At wala natin magagawa doon. Wala akong kausap. Diyos ko, Lord, nagagalit na yata sila sa akin. Marami tayong mga bagay na ginagawa. Kaya nga alam mo si Christ, nung nakita ng Diyos Ama na tayo ho ay talamak ng kasalanan ng flesh, ng tao, ano ang ginawa ng Diyos Ama? Pinadala si Kristo eh. Nung dumating ba si Kristo, tinulugsa ba tayo sa kasalanan? Dinuro-duro ba tayo ni Lord? Hindi. Bagkus hinayaan ng Panginoon na ma-realize natin, na makita natin na may consequence ang mga bagay na ito. Kaya gusto ng Diyos na tayo ho ay maligtas. Sapagkat ang kaligtasan ho, ang paglaya sa kasalanan, ay ito po'y nagbibigay, may kahinatnan po ito. Ang ibig sabihin ho ng kalayaan, ay kalayaan mula sa kasalanan at sa mga bagay na kahinatnan nito. Ano ho ang kahinatnan ng kasalanan? Ang kahinatnan po ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Romans chapter 6 verse 23. 23. But the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So anong kahinatnan ng kasalanan? Ang kahinatnan ng kasalanan ay ang kamatayan. Saan? Spiritual death or physical death or second death doon sa hell. Nandyan ba kayo? Pastor, bakit love month, ano ngayon Hearts Day ngayon? Bakit ito ang preaching natin? Kasi ho, doon natin makikita yung love ni Lord sa atin. Makikita natin yung pag-ibig ni Christ sa atin. Kailangan natin yung pagbubulay-bulayan, pagnilay-nilayan, ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay at mapagtagumpayan natin ang anumang bagay na humahad lang sa atin sa paglapit sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. At kailangan natin itong sabihin na, Lord, ako ay Kristiyano. At lakas loob kong sabihin, Lord, Kristiyano na ako dahil napagtagumpayan ko
ang anumang bagay sa aking buhay na hindi ayon sa iyong kalooban. Nandyan ba kayo? Kaya nga ho, dahil po sa ating mga ginagawang mga bagay o kasalanan, ito po ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God, everybody says God, but God demonstrates His love towards us. While we were still sinners, Christ died for us. Namatay si Kristo. Ito yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Noong tayo ho ay makasalanan pa. Everybody says, makasalanan pa. Sa panahon na nagkasala tayo, ang Panginoon Jesucristo ay namatay. He demonstrates His love. Saan? Saan niya dinemonstrate yung kanyang pag-ibig? Doon sa krus ng Kalbaryo. Doon sa krus. Sabi natin, Pastor, alam ko na yan. Matagal ko na narinig yung preaching na yan. Yung tungkol sa cross. Alam ko na yan. Oo nga, alam nga natin. Pero bakit hindi natin nai-apply ang ating nalalaman sa ating buhay? Bakit hindi natin alamin at tuklasin what is beyond the cross of Christ? Meron pong sinasabi sa cross ni Kristo na kung di dahil dyan, lahat ng kasalanan natin, ito'y kinuha ni Christ at nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nakabayubay, oh. 6 hours na siya nando doon, nakabitin. He demonstrates His own love toward us na dapat tayo ho ang ipapako sa krus ng Kalbaryo. Dapat ikaw at ako yun. Sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw yun eh. Pero hindi na kailangan yon dahil yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin because of His great love. Because of His great love, ito'y kinuha niya at dinala niya sa krus ng Kalbaryo ang anumang pagkakasala ng tao. Kaya tayo ngayon ay malayang malaya na kay Kristo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na kay Kristo. Tanggapin mo yung kalayaan na ito. May nagsabi sa akin, sabi niya, nung nakita yung aking preaching outline, sabi niya, Pastor, ang babaw naman ng ituturo mo ngayong araw na ito. Wala bang malalim-lalim? Sabi ko sa kanya, kapatid, yung mababaw nga, hindi mo magawa yung malalim pa. Kasi minsan ho, naghahanap tayo ng mga malalalim na katuruan. Gusto natin yung mga second coming, yung pagbuka ng lupa, yung mga pagbuka ng langit, yung mga tunog ng trompeta ng mga pakaka, bubuka ng ganyan, bababa si Jesus. Tapos, yan ang gusto natin. Hindi ko sinasabing ayaw natin yung mga teachings na ganon. Ano ho? Gustong-gusto natin yon na malaman. Diba? Kaya lang, ang mga basic, minsan, mga basic principle ng pagmamahal ng Diyos, minsan ho ay nakakalimutan natin. Minsan ho ay nababaliwala natin. At minsan, ang mga basics ay minsan hindi na natin pinapansin. At sa sobrang lalim ng hinahanap natin ng mga katuruan, halos, naging judgmental ka na sa mga tao. Kasi sa lalim eh. Yung kausap mo, hindi naman maintindihan kung gaano ka kalalim. Pero itong pag-ibig ni Lord ay napaka-basic lang ito. Ito yung pagmamahal ng Panginoon. He demonstrates His love. Alam mo ano sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4, ganito po ang kanyang sinabi sa wikang Pilipino, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Ano kaya ang tinanggap ni Apostol Paul na pinakamahalagang aral para sa kanya? Kilala niyo ba si Apostol Pablo? Sino nakakilala kay Apostol Paul? Nung lumang pagkatao niya, sino? Ang pangalan niya ay si Saul. Si Saul ho, sino siya? Siya ho ay mamamatay tao. Ang mga tao ho na nagdideklara sa kapangyarihan ng Diyos at pag-ibig
na mga Christians ay kanya hong pinapapatay. Tinutugis niya, sinusunog niya, binibitin patiwarik, at lahat ng mga ma-encounter niya basta nagpahayag ng salita ng Diyos, itong si Saul, dahil siya napagkaselos doon sa kanyang relihiyon, sa Judaism, akala niya lahat ng kumukontra sa kanyang panampalataya ay kontra na rin sa kanyang relihiyon. Kaya ang ginawa ni Saul, ang mga Kristiyano ay pinagpapapatay niya, tinutugis niya, pinupugutan niya ng ulo, binibitin patiwarik, sinusunog at inuusig. Ganon si Pablo before. Pero isang araw, doon sa Acts chapter 9, verse 1 to 9, isang araw nabalitaan ni Pablo, ni Saul dati, nabalitaan niya na may mga Kristiyano doon, banda ron sa Syria or sa ibang bansa o sa ibang karatig lugar nila. Nabalitaan niya na may ganong nagtuturo. Sabi niya, halika na, puntahan natin. Sumakay sila ng kabayo nila at sila'y pumunta doon kasama ang kanyang mga tauhan. So ano ang nangyari? Doon sa Damascus, doon sa road mismo, doon mismo, on his way to Damascus, nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanya. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Tingnan ninyo ang sinabi ni Jesus. Si Jesus mismo nagpakita kay Saul. At ang tanong, bakit mo ako inuusig? Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, nung bang pinapatay ni Saul ang mga Kristiyano, si Jesus ba yung pinatay niya? Hindi naman, di ba? Ang pinatay niya ay ang mga Kristiyano. Pero bakit yung na-encounter ni Saul, si Jesus, sabi niya, bakit mo ako inuusig? Ang punto doon, kung ikaw Kristiyano, binahagi mo yung pag-ibig ni Lord, sinishare mo yung kaligtasan ng Panginoon, at may umuusig sa iyo, may gustong papatay sa iyo, huwag ka mag-alala, hindi ikaw ang inuusig. Ang inuusig ay si Kristo na dala-dala mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon, si Kristo yung inuusig. Akala kasi natin pag inuusig tayo yun eh. Hindi, si Kristo yun eh. Kaya pag may umusig sa'yo o nagbanta sa'yo, dahil ikaw ay Kristiyano, talagang grabe ang passion mo kay Lord, tapos binantaan ka, huwag mong patulan. Kailangan mo itong harapin, ipanalangin, at tawanan na lamang dahil alam mo, si Kristo ang inuusig ng mga taong ito. Ano ang sabi ni Pablo? Sabi niya, ni Saul, anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Ano ang gusto mong gawin ko? Pag binasa mo yung Acts chapter 9, makikita mo na si Saul ho ay nabulag siya. At sa kanyang pagkabulag ho, siya po ay sinabihan ng Panginoon, kinausap ng Panginoon si Ananias, isang believer. At sinabi niya, Ananias, meron pong taong pupunta dyan, ang pangalan niya ay Saul. Asakasuhin mo siya. To cut the long story short, nagpunta si Saul sa kay Ananias, pinagpray at gumaling siya. Natanggal yung mga kaliskis sa kanyang mga mata pagkabulag. At mula noon, nagsimula ang journey ni Saul. At noon, ginalingan at pinalitan na ng Panginoon ang kanyang lumang pangalan. Pangalan na kriminal. Pangalan na walang kinikilalang Diyos. Pinalitan ng Pablo dahil ang salitang Pablo ay maging apostol ng Panginoong Jesucristo at tagapagdala ng mensahe ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sabi niya, this is for what I receive, I pass on to you of first importance, that Christ died for our sins. Ito yung natanggap ni Pablo. Ito yung natanggap ni Apostol na katuruan, ni Saul na katuruan, that Christ died for his sins. May hihigit pa ba kay Pablo dito? Pumatay ka ng napakaraming mga tao. Wala namang hihigit kay Pablo dito, di ba? Kung mayroon man, mapalad ka dahil tinawag ka ng Panginoon maging apostol. Ano ang katuruan nito? That Christ died for our sins. Ito yung pagmamahal ni Lord na natanggap ni Apostol Pablo. At dahil sa pagmamahal na ito, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan. Sinabi na ng Biblia ito eh.
Yan ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Kung mahal mo ang iyong kapwa, mas mahal ka ng Diyos. Pinakita niya ang kanyang pagkamatay sa krus, pinakita niya. In fact, ang sabi doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, siya ho ay bumaba galing sa langit. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos at hindi itinuring na kapantay niya ang Diyos. Siya'y nag-anyong alipin at maging hanggang sa kamatayan, ito'y tinupad niya. Kita mo yung pag-ibig na yon? Hindi ba natin naaalala yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Hindi mo ba nakita ito? Na every time sinasabi mo, Lord, wala naman nagmamahal sa akin eh. Wala namang nagbibigay ng importansya sa akin eh. Wala naman taong pumapansin sa akin, Lord. Lord, wala naman akong kwentang tao eh. Hindi totoo yun. Kung hindi ka man minahal ng iyong kapwa, kung hindi ka man minahal ng iyong kapwa-tao, o walang nagmamahal sa iyo, kapatid, nais kong sabihin sa iyo, mahal na mahal ka ng Panginoon at dahil dyan namatay siya para sa iyo at gusto niya na ikaw mismo ay umibig din sa Kanya dahil yan ang unang pag-ibig na ibigay niya sa atin. Sabihin natin, iniibig ko ang Diyos. Pag mahal mo si Lord, imposible ho na hindi ka maiyak sa Kanyang pag-ibig. In your relationship to one another, the same mindset as Jesus Christ. Sabi dito, sa verse 6, who being a very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even the death on the cross. To the point of death, ginawa ni Christ para sa atin. Ganon tayo kaimportante sa Diyos. Ganon ka kamahal ng Panginoon. Ganyang Kanya kamahal. Kaya niya tayo, siya mismo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At dahil mahal na mahal ka ni Lord, hindi po pwede na sa Kanyang pagmamahal ay basta matapos lang hanggang doon. Sa Kanyang pagmamahal, binigyan niya tayo ng biyaya. Ano po yung biyaya ng Diyos na makikita natin? Ang biyaya ng Diyos po, mababasa po natin yan doon sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sabi doon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, period. Ano ang sabi ni Lord? Dahil sa Kanyang pag-ibig or kagandahang loob, tayo ay naligtas. Ituloy natin ang pagbabasa. Naligtas po tayo, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang sinumang may pagmamalaki sa kanyang sarili. May mga tao, sabi nila, gusto kong maligtas. Anong gagawin nila? Hihingi ako ng pabor. Gusto kong maligtas, magbibigay ako ng 1 million. Magbibigay ako ng 1 million sa simbahan. Gusto kong maligtas. Magbibigay ako ng tulong sa financial institution na yan, sa charity institution. Magbigay ako ng ganitong halaga. Magpakabait ako para ako maligtas. Alam niyo mga kapatid, kahit gaano mo kabait, kung wala si Kristo sa iyo, hindi ka maligtas, sayang lang ang 1 million mo. Sapagkat sabi ng Biblia, sa biyaya ng Diyos, hindi bunga ng ating mga sariling gawa yung kaligtasang natanggap natin. Kaya tayo naligtas dahil ito'y bigay ng Diyos sa iyo. Alam nyo kasi, kung ang kaligtasan ay nababase lang sa ating mga gawa, sa totoo lang, walang mga ordinaryong taong maliligtas. Bakit? Ang maliligtas, yung mga mayayaman lamang na nakapagbibigay ng malaking halagang kabutihan doon sa mga institusyon na gusto nila. Kung sa gawa lang din nababase ang kaligtasan, mas ligtas na yung mga nagsakripisyo ng katakot-takot. Kasi sila nagsakripisyo, tayo hindi. Kung nababase lang sa gawa ang kaligtasan natin, mga kapatid, magmamayabang tayo sa Diyos.
Hindi, naligtas ako dahil sa mga ginawa ko eh. Ang bait-bait ko, ang laki ng inambag ko, ang ganito ang pagkatao ko, mahinahon ako, hindi ako nagmumura, mabait talaga ako, wow, ang bait-bait ko, ligtas na ako. Ipagmamalaki yun ng tao. Pero salamat sa Diyos, ang ating kaligtasan ay hindi galing sa ating sariling mga gawa o bunga ng ating mga ginagawa. Ito ho ay kaloob ng Diyos sa atin. Hindi mo kailangan paghirapan pa. Ang kaligtasan na binigay sa ng Panginoon, yan ang biyaya ng Diyos eh. Walang kahirap-hirap. Pastor, masama po bang gumawa ng mabuti? Hindi masamang gumawang mabuti. Pero alam niyo po ba, ang gawang mabuti ay bunga ng ating kaligtasan yon. May kausap ba ako dito? Hindi ba ang gawa, kung ligtas ka na ngayon, dapat sa kaligtasan mo, may gagawin kang kabutihan sa kapwa. Kasi ligtas ka na eh. Yung iba kasi, gagawa muna ng mabuti para maligtas. Mali. Kailangan maligtas ka muna sa pamamagitan ni Kristo at pagkatapos ng kaligtasan mo, ikaw ay gagawa ng mabuti sa iyong kapwa. Amen? Bakit? Kasi yung gawang mabuti, ligtas ka na. Gumawa ka ng mabuti. Yung lahat ng ginawa mong mabuti, may gantimpala sa Diyos yun. Kasi bunga ng iyong kaligtasan yon. Amen? Pero, pag gumawa ka ng mabuti, hindi ka paligtas. Gumawa ka ng mabuti, walang saysay yun. Bakit? Ang mga pagpupuri ng mga tao ay tinanggap mo na. Salamat po ha sa 1,000,000. Salamat po sa magandang gawa mo. Yung glory to me, sa iyo na yung glory, hindi na sa Diyos. Pero ang pagkakaiba natin mga Kristiyano, ito ang tandaan natin. Kaya tayo nakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya nakagawa tayo ng mga bagay na magagandang bagay sa ating kapwa. Dahil yan ay bunga ng ating kaligtasang natanggap kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, gumawa ka na ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti. Lahat ng kabutihan na pwede mong gawin dahil ligtas ka na kay Kristo, gawin mo. At isa dyan sa paggawa ng mabuti ay ang pagdadala mo ng kaluluwa sa kaharian ng Lord. Yan ang isang mabuting gawa na hindi pwedeng bilhin ng salapi. Yung isang tao na makita mo nakaupo dyan, naglingkod sa Panginoon, pinakita mo yung pag-ibig mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadala mo ng mga tao sa kaharian ng Lord. At isang buhay lang ng tao ang mabago, palakpak ng mga anghel noon sa langit ay napakarami. Amen? Mantakin mo buhay ng tao yung babaguhin. Higit pa sa pilak ginto at sa lapit kayamanan, buhay ng tao ang babaguhin. Wow! Ibang klase yun. Tingnan mo ito. Tumayo ka nga bro. Ito, yung dalawang yan, magkasama sa gang. Maghubad ka. Ay, biro lang. Okay. Yung mga tattoo nito, hindi naman tattoo dahil ano yan eh. Yan ay tattoo na may mga kahulugan sa buhay. Yung mga yan, tinan mo mga itsura. Nung una, mga gusgusin, hindi mapagkakatiwalaan. Ibang tipong pag tumabi ka, mawala ang gamit mo. Ibang tipong mag-iwan ka ng gamit dyan, mamaya, meron mo, di ba? Yung tricycle nung tito mo, pinagamit sa'yo, naalala mo? Hindi niya naalala, pero buti pa ako, naalala ko. Tapos binenta ba naman yung sabi, daw, nabangga, nabenta, binenta niya. Okay. Pero nung nasumpungan nila ang Panginoon, ano na sila ngayon? Naglilingkod na sila sa Lord ngayon. Ang dami na nilang dinala. Pag Friday, nagmi-meeting kami. Nagpi-prayer of 3 na sila. Binago ng Diyos ang buhay. Yung dating buhay na walang kakwenta-kwenta sa tingin ng tao, ngayon ay mahalaga na sa tingin ng tao. At higit sa lahat, papuri ay para sa Diyos sa buhay ng mga taong ito. Yan ang pag-ibig mo sa Diyos. I-transfer mo yung pag-ibig na yon. Bunga yun ng iyong pananampalataya at pagmamahal mo sa kapwa. Salamat po. Pwede bang hingin si Judge Randy Rotakio, sir? Pwede ba kayong tumayo, sir? Si Judge. Tingnan nyo si Judge.
Gwapo, di ba? Valentine's Day ngayon, at ikinalulungkot ko po, siya ho ay balo na, so free na siya. Okay? Sino siya? Noong una ho, nakita ko po siya, noong una, doon lang siya sa kotse, di ba? Tama po? Doon lang siya sa kotse. Hindi yan nakikinig, doon lang yan. Hihintay lang yung misis niya at anak niya na matatapos dito, tapos nalarga na sila. At nung una, nakita ko kay Brother Randy, mukhang hindi mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos. Pero alam nyo, sa tuloy-tuloy kong pagpupunta sa kanya, every Wednesday ng umaga, 6 o'clock tayo po, no? 6 o'clock in the morning, kaming dalawa, magwa-one-on-one kami. Siya ay pinagpala ng Diyos. Yung mga kasabayan niyang may cancer, namatay na, di ba? Patay na. Yung iba patay na. Pero si Brother Randy, tingnan niyo siya ngayon. Ang lakas-lakas, buhay na buhay. Bakit? Pinagpala ng Panginoon na bago ang buhay. Sabi ko sa kanya, grabe yung ginawa ng Lord sa'yo, Jads. Ibang klase si Lord sa'yo. Patay na yung ibang kasamahan niyang na-diagnose may cancer. Siya pinalakas ng Lord. Siya pinagpala ng Lord. Bakit? Yung pag-ibig ng Panginoon, nakuha niya. At yung pagmamahal ng Diyos, niyakap niya. Kaya ngayon, pag nagba-Bible study, nagsishare din siya. Kaming dalawa, magsisharing kami. Minsan, pag may mga legal advice, sa kanya ako humihingi. Pero give and take kami. Kaming dalawa yan. Kahit na busy siya. Napaka-busy tao. Habang nagsisharing kami ng ganon, biglang may tatawag, di po ba? May tatawag. Sasabihin niya, mamaya na sandali lang, nag-Bible study pa kami ni Pastor. Grabe! Nakuha niya yung pag-ibig ng Diyos. Ito si General Pagdilaw, yung mag-asawa. Sir, pwede ba kayong tumayo, sir? Ma'am? Ayan. Every Tuesday, nandun ako sa NCRPO. Sabi ko, Lord, paano ko ba maipadama ang pagmamahal ko sa mga pulis? Mahal naman natin ang mga pulis, di po ba? Kaya nga, tinatrabaho natin ang mga pulis na makilala sila sa Panginoong Diyos. Si General Pagdilaw, sabi ko sa kanya, sir, minsan sinabihan ko sa kanya, sabi ko, kung natandaan po ninyo, sir, sabi ko sa kanya, may mensahe ako sa iyo. Sabi ko, yung 10 lepers, sir, di ba? Yung 10 lepers na pinagaling ng Lord, yung 9 na wala, isa lang ang bumalik. Isa lang ang bumalik. At yung isa ay nagpuri sa Panginoon at nagpasalamat sa Diyos. Sabi ko kanya, sir, gayahin mo yung isang leper na bumalik sa Panginoon, nagpuri, nagpasalamat sa Lord. Kahit nakatanggap na siya ng kanyang tugatog ng buhay, ng kagalingan, bumalik siya sa Panginoon. Nirecognize niya ang Diyos. At nakita ko sa buhay ng mag-asawa, nire-recognize nila si Lord. Grabe, ang dami ng general na in-invite natin dito. Pag inimbita mo sa susunod, sasabihin, ay pastor, wala akong panahon. Tapos malalaman ko, nandun lang pala sa kabila, natutulog sa opisina, pagpunta ko. Wow. Salamat po. At nung sabi ko sa kanya, sir, pwede po ba once a month, kayo po ay mag-attend sa church namin sa JCSGO? Si General Pagdilaw ho, ang hindi niya sinasabing, ayaw ko pastor, malayo. Tumango lang siya. Alam nyo, si General Pagdilaw ho ay isang tao na mayroong word of honor. Sinabi niya. Nakita ko yun sila mag-asawa. Ang pag-ibig ng Diyos ho, kapag nanggagaling sa'yo, papasok ito sa ibang tao, ipasa mo. Pag pinasa mo ito, makikita niyo yung love ni God nang gagaling sa'yo. Pag nakita nila sa'yo ito, gagayahin ka nila, ipapasa din nila ito. At dahil sa pagmamahal na ito, kakalingain mo sila. Amen? Nandito yung mga G12 ko eh. May G12 kong pulis dito, nandyan sila oh. Oh, yung iba naman nandito. Kahit na minsan absent sila sa aking cell group, inuulan ng text yan sa akin. Hindi ko sila tatantanan. Tinetext ko yan araw-araw pag ako'y may mga extra load, tinetext ko yung mga bakit.
Gusto kong maramdaman ang pag-ibig ng Lord eh. Di ba sabi nga ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ligtas ka na, gumawa ka ng mabuti. Amen. Grabe. Kung maalala mo yung pag-ibig ng Lord na gano'n, yung biyaya niya sa'yo, baka hindi ka na makahinga sa tuwa at maiiyak ka na lang. Tingnan nyo yung pagmamahal ng Lord, He demonstrates His love towards us sa cross. At hindi lang natapos yon, biniyayaan kanya ng kaligtasan, sigurado na pag kinilala mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay ligtas. At hindi lang yon, yung pangatlo, hindi natapos doon. Ginawa ka pang anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, gave Him power to become sons of God. Sa madaling salita, kapatid, may mga tao na pag hindi tumanggap kay Kristo, kaninong anak sila? Kaninong anak sila? Sabi sa Bible but as many as receive Him, gave Him power to become sons of God. Tanong, kung hindi mo pala kinikilala si Kristo sa buhay mo, hindi mo siya tinanggap, kaninong anak yung taong yun? Kaninong anak yun? Kanino ho? Sabi nung iba, tahimik na lang ako, baka mali pa ang sagot ko Manahimik na lang ako rito. Hindi kita sasagutin, pastor, baka magkamali ako Dalawa lang naman ang mamay-ari kapag ka ikaw ay wala sa Diyos Si Satanas. Sabi ng Bible, kapag tinanggap mo si Kristo, pag tinanggap mo si Kristo at sumampalataya ka sa Kanya, ikaw ay Kanyang anak. Sa makatuwid, ikaw ay hindi anak ng Diyos kapag hindi mo siya tinanggap at kinilala bilang Panginoon sa buhay mo. Ang tawag ko dyan, nilalang ka lang ng Panginoon. Because we are created in the image of God. Lahat ng tao ay ginawa ayon sa imahe ng Diyos. Pero espesyal kapag anak ka ng Panginoon. Ginawa kita, nilalang kita, pero ikaw ay anak ko. Ibang usapan yun. Parang sa nag-adapt yan Nag-adapt ka dahil hindi ka nagkaanak. Dumating ang panahon, akala mo hindi ka na magkaanak, abay dumating ang araw, nagkaanak ka, nabuntis si misis. Nagkaanak ka. Yung tao na dumaloy sa dugo mo mismo, yun ngayon ang mas malaki ang timbang sa puso mo. Amen? Sa madaling salita, kapatid, ikaw, dahil anak ka ng Lord, espesyal ka sa Kanyang paningin. Apple of the eye ka ni Lord. Sabi nila, wow, ito yung anak ko, grabe. Pagpapalain ko ito dahil ito'y anak ko talaga Kung meron akong uunahin, higit sa lahat, walang iba kundi yung anak ko. Ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ginawa kang anak ng Diyos. Hindi ka lang minahal ng Panginoon. Hindi ka lang biniyayaan ng Diyos, kundi ginawa ka pa niyang anak. At hindi lamang yun. Dahil anak ka ng Panginoon, ang sabi niya, bibigyan ka pa niya ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Alam nyo kapatid, dito sa lupa, mabubuhay tayo, pansamantala lang ito Meron bang gusto magtagal dito? 120 years old ka na, patay na lahat ng kamag-anak mo, kaibigan mo, ikaw na lang mag-iisa, ugod-ugod. Pero kahit na 120 years old ka, mamamatay pa rin ang tao Pero alam nyo, pagka matay natin dito, pag alis natin dito sa mundong ito, yung eternal life na pinangako ng Bible, yan ay maumpisahan na natin yun Habang nandito tayo, pinasasagana tayo ng Lord. Pero pag namatay tayo, yung eternal life, buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos, doon pa lang natin yan makakamtan. Amen? Habang nandito tayo, pahabain ng Lord ang buhay natin, pasasaganahin tayo. Pero pag namatay tayo, yung eternal life na binigyan ng Panginoon at pangako niya, yun ay tatamasahin na natin. Amen? Ngayon, sino gusto mauna? Di ba wala? Wag muna, marami pang gagawin si Lord sa buhay natin. Amen po ba? Pero kung sakali, alam mo na kapatid kung saan ka papunta. Bakit?
binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ano ang gagawin mo para matanggap mo ito? Of course, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Yun ang mensahe ng pag-ibig ng Lord. Glimpse lang ho itong pinag-usapan natin. Kung pag-usapan natin yung pagmamahal ni Lord sa mga iba pang citas of passages ng Bible, baka abutin tayo ng madaling araw dito, hindi tayo matatapos. Tulog na kayo lahat, ako lang nagsasalita mag-isa rito. Amen po ba? Sabi ng Lord sa John 3:16, "For God so loved the world, but He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life in Christ Jesus." Amen. Tayong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Grabe yung pag-ibig mo, Panginoon. Itong pag-ibig nito'y para sa iba ay simple lang. Pero para sa amin na iyong mga hinirang, para sa amin na tumanggap kay Kristo, para sa amin na naglilingkod sa Diyos, ang pag-ibig na ito ay pambihira. Ang pag-ibig na ito ay walang kapantay at walang katulad. Walang kapantay ito at walang katulad dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka para sa amin. Kung magdiriwang man kami ng araw ng mga puso ngayon, nais naming unahin o God ay pagdiwang ang pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat, Lord. Ikaw ang una at huli naming pag-ibig, Panginoon. Dahil ikaw ang una at huli naming pag-ibig, sasamahan mo kami. Narito kami ngayong umaga, Panginoon. Nais namin mag-renew ng aming pagkilala sa inyo. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. At sabi ng Panginoon, "But as many as receive Him, gave He power to become sons of God." Lahat ng tatanggap kay Kristo, lahat ng magre-renew ng kanilang buhay sa pag-ibig ng Diyos, mangyari po bang pakitaas po ang ating mga kamay? At mangyaring sundin lamang ang panalangin ito ng buong puso.